Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, good morning po. Yan, bagong umaga. May bagong pag-asa. Yan. Ayan po si Jolar. Nagpapakain na po siya ng ating mga alaga. Yan. Nagbibigay siya ng pagkain doon sa manok. At parang yung manok ay busog lahat, walang lumalapit. Yan, yung mga iba nakaupo at naglilimlim, kaya nasa pugad lahat. Yan, may nakalabas na iba at saka mukhang busog yung mga manok. Yan, no, parang hindi pinapansin yung pagkain. Yan, video for the day. Yan, pakain ng mga alaga, saka po yung mga nyug, ang ating mga tanim na mga buko ay nilinis ni Jolar yung paikot at dahil aabonuhan. Yan, nag-aabono siya ng mga nyug at yun, nilinis niya. So, malinis na yung kapaligiran. Pero hindi po lahat. Ano lang, mga 1 meter lang po paikot. Yun, yun po nalinis. Yan. At ayan, sideline niya para ano, babayaran natin yan. Yan ang ating caretaker. Yan, malinis na. At nagyan abono, sana lumaki na. Nabansot yung ating mga nyug dahil natatalo ng mga damo. Nakapaikot ng damo. Ngayon medyo nakahinga ng konti. Baka sakali lumaki na ang mga nyug. Ayan. At ang ating mga bibi, ayan, pinapakain na ni Jolar. Ayan. Yan, ang lalaki ng baby natin, no? Ayan, yung isa po dyan, yung medyo puti na barako. Yan, malaki rin. Ginamit natin para, nung nagbuhos ng pundasyon, ginamit nating pa-blessing para, medyo gumanda, yung tumibay ang ating pinapagawa. Ayan, nagpapagawa tayo ng DIY in a swimming pool. So yun, update ko po kayo dyan pag bukas siguro. Ayan, nandito na sa kambing si Jolar. Nasa kambing na siya. At
medyo ano, nire-ready na yung ano, ready niya na yung pagkain ng kambing. Sa umaga po, yan, pinapakain niya ng pellets. Yan, at mamayang tanghali, idadalhin naman niya sa damuhan. So, yan. Kaya, yung ating mga kambing ay ano, nagtatabaan. Yan. Sagana sa damo at sagana sa pellets. Pero dapat ano, damo lang. Kasi ano, buntis sila. Para ano, exercise ba? Kasi kung dyan lang sa koral, magpipilit lang sila, wala silang exercise. So, mahirapan naman sila mga anak. So, yan. Ang ating mga kambing. Kaya maya-maya ay isosoga na yan. Kaya lang medyo makulimlim. Papakiramdaman natin. Mahirap. Baka biglang umulan. Ayan mga ka-BSK. At pagkatapos ni Jolar dyan, yun. Sasabak na siya sa sa ating mga nyug. Lilinisin niya. At lalagyan ng abono para magkaroon ng sustansya yung kinakain sa lupa para lumaki agad yung ating mga nyug. Kasi dapat ano na yan, malaki na dapat yan. At siguro kasi dwarf yun eh. So baka dapat mamunga na ngayon yan. Wala pa naman 5 years, siguro 4 years pa lang. Yan, mga 4 years pa lang siguro yan. Pero ayan, kasi alam ko dapat mamumunga na yan mga 5 years eh. Pero nabansot po sa damo. Silang caretaker po yung nagdaan. Tamad po magdamo. Yun. Yun ang usapan eh. Maglilinis lang ng ano, mag-grass cutter, magdadamo lang sa ano, yung farm ba. Yun. Yun, hindi naman nagagawa. So, okay lang. Kung wala tayo magawa eh. Wala tayo dun. Kaya, hindi bali. So, bawi tayo. Ayan mga ka-BSK. Yan ang buhay dun sa farm natin. Medyo mabigat pero kaya pa naman. So bagay, gagaang na yan pag andun na tayo. At mabantayan yung ating mga tanim yan, at ang ating mga hayop. Ayan mga ka-BSK. At tapos na yata siya magpakain. Abangan natin yan kung paano niya linisin yung ating mga nyug. Yan. A few moments later. Ayan mga ka-BSK. Ayan po yung nyug o buko na dwarf coconut. Ayan, medyo dapat malaki pa dyan. Na ano lang siya, naipit ng damo. Ayan, bansot. Kaya yung puno niya medyo maliit. Ayan, nalinis na ni Jolar. Marami na siyang nalinis. Sa 11 na yata mahigit. Bali, ano yan eh, 30 yan, alam ko natira. 60 po yan eh. 60 pieces po yan.
na tinanim. Pero nangalahati lang po. 30 na lang natira. 30 nga yata. Yan na lang natira. Yung iba nabunot o hindi ko alam, binunot o tapos merong namatay, 2 piraso yata yung namatay. Dahil namatay, nabunot at nasa ibabaw. Yung ating caretaker na hindi na nakita, hindi man lang tinanim o hindi man niya iniikot yung buong farm. Andun lang siya sa bahay, sa farmhouse, doon lang siya. Nagpapakain lang ng hayop, pinapastol yung hayop, yun lang. Pero yung mga nyug, sabi ko tignan, baka merong nabubunot o wala. Yun lang. So yun, namatay. 2 yata yung namatay. 2, 3. Yun. Tapos yung iba, binunot. Hindi ko alam kung kinuha o basta nawala. Nawalan parang bula. Siyempre, pa isipin natin? Nakabaon yan. So, natanggal. Wala naman anino. Buti sana kung may nakita tayo na andyan nakatiwangwang. Hindi. Binunot talaga. Naitanim sa sariling bakuran. Ayan, kaya pag uwi natin, tignan natin kung ilan pa yung dapat na may tanim. So, tignan natin, baka makabili tayo ng coconut dwarf pa para mayabol natin kahit papaano, 'di ba? So, pwede nating palitan yung nawala. At saka, yan. At maalagaan na natin ng gusto. Lagyan ng fertilizer lagi para bumulas sila o lumaki agad. Ayan. So, kailangan, so, bibili pa tayo ng yung ng coconut dwarf para maulipan natin o mapalitan yung nangawala at namatay. So, yan ang ating coconut. Yan, coconut tree. At nalinis na ni Jolar. So, yan, pagkatapos niyan mag-aabono na siya at itatanim niya yung ating may 2 tayong tumutubo pa lang at saka may nagbigay sa atin na tubo na at kaya lang medyo hindi na itanim agad, napabayaan, nalanta na yung dahon, pero medyo sariwa pa raw yung sa dulo at saka yung ugat. So yan, tinanim ni Jola, tignan natin kung lalaki. Hindi na mabubuhay pala. Hindi natin alam kung mabubuhay dahil lanta na nga po. Ayan, pakita ko sa inyo yung sinasabi kong lanta. Pero yung maitanim niyan 2 buhay na buhay at napakaganda ng dahon. So tingin ko bubulas agad dahil nilagyan natin ng abono. Ayan. Kita natin mga ka-BSK. Yan, naglagay na siya ng abono. Kung makikita nyo sa hukay, yan may tigisang dakot na abono. Yan, dapat tatakpan niya yan. So, yan, nagaganda na yung mga dahon yan. At tataas na yan. For the first time yata, ngayon pa lang naabunuhan ang ating mga nyug, kaya mga payat sila. So wala tayong
magagawa. So yan. So ayan, nakapaglagay na siya ng abono at tapos yung magtatanim siya ng yung nyug. Yan. Yung iba nagda-dry na yung dahon dahil hindi na diligan. Ayan, napabayaan sa buti nasa ilalim ng mangga. Kung nasa expose yan na sa araw, wala na. Patay na yan, panigurado, tuyong-tuyo na yung medyo pa raw, sariwa pa raw yung ugat, saka yung meron yung pinaka-ubod niya buhay pa, sariwa pa. So yan. Tinuro natin sa kanya kung paano itanim. Ang problema lang, lanta na yung nyug. Sana mabuhay, di ba? Who knows, baka mamaya makaan yan. Yan, nilagyan niya na ng abono. Tapos tinakpan niya ng konti ng lupa. Kasi medyo mataas, medyo malalim pala ng konti. So yun, may abono. Tapos pinilap niya ng konti na na lupa para matakpan yung abono at hindi madirect sa sa bunot niya, sa nyug, no? Tapos medyo kailangan yung pinakaleeg niya nakalabas para hindi siya mapupot o hindi masakal. So yun, kailangan medyo pantay lang sa lupa. So yan, nakapag tanim na siya at nakapaglagay na rin siya ng abono. So hopefully mabuhay, no? Kasi lanta na yung dahon niya. Pero yung sa gitna niya buhay pa. So hopefully makakatch up. Pero yung dalawang tinanim niya na kasabay niyan buhay na buhay at masigla yung dahon. So ayan. Makita natin kung tinanim na niya. So yan, medyo lanta nga pero ayan yung tinanim niyang buhay na buhay yung dahon yan. So yan, nalagyan na rin niya ng abono yan. So ngayon pa lang niya tinanim yan, mga ka-BSK. Hindi lang niya na-videohan nung tinatanim niya. Yeah, meron pang isa na ganyan na buhay din. So yun. At so ayan, buhay na buhay siya. So ayan, medyo batang-bata pa. Bubuno pa yan ng mga 5 to 6 years bago magbulas at mamunga. So yan, naabunuhan niya na yung ating mga nyug at nalinisan na rin niya, mga ka-BSK. Ayan, medyo maghapon niya pong ginawa yan. Nilinis niya po kanina, tapos after lunch po, yun, naglagay na siya ng abono at tinanim niya yung maliliit na ating mga nyug, yung seedlings na naiwan at saka yung binigay. So yan, naabonuhan niya na lahat yan. So nalinisan na rin niya. So lahat yata may natira pang 3. Ayan, nalagyan niya na ng abono yan. So yan, dapat ganyan kalalaki yung mga puno lahat sana, no? Kaso nalumpo po ng mga mga tawag dito, mga damo. Yan, nasa lakayan sila ng mga damo, kaya medyo bumagal ang kanilang paglaki. Ayan, hapon na po, mga ka-BSK, at maya maya magsisilong na siya ng kambing. A few moments later. Ayan, mga ka-BSK, at kinuha na ni Jolar yung mga kambing natin. Ayan, papasok na sa kural.
Mga ka-BSK, busog na sila sa dami ng damo niyan. Yan. Mga ka-BSK, hapon na naman po. Yan. Natapos na naman ang aming maghapon. Maraming salamat po sa pagsubaybay at tiwala. Yan. Ingat-ingat po kayo kung saan po kayo naroon. Yan, shoutout dyan sa ating lahat ng subscriber at silent viewer. Shoutout din dun sa pinabit namin sa Mount Diablo. Shoutout kay Melody. Sa anak niya na si Bev. Ayan. Shoutout sa inyo dyan. At maraming salamat ulit. Shoutout din sa aking coworker na si Jubito Caloya. Man, I'm gonna wait for you there. Mauna ka pang uwi sa akin. Sana sumabay, sagkataon sabay sana tayo para okay sa alright. Yan. Sige, kita tayo dun. Ayan mga ka-BSK, maraming salamat po sa inyong lahat. At end up po tayo dito. Maraming po salamat. Ingat po kayo dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.